Silang pagkakapareho. Nung una, pareho silang makasalanan. Naalala niyo nung tinawag ni Jesus Pedro nung nakahuli ng maraming isda? Sabi ni Pedro kay Jesus, lumayo po kayo sa akin dahil ako'y makasalanan. Aminado si Pedro na siya'y makasalanan. Ang itong si Pedro, may aking hangin. Medyo mayabang po siya. Pero naalala niyo, nung nakita niya naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, sabi niya, malakarin rin po ako ba? Nagtakad sa ibabaw ng tubig. Kaso, nung unti-unti siyang lumubog, natakot siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Sabi niya sa kanya, bakit ka nag-anilangan? Magaling lang siya simula. At sinabi ni Jesus, siya ay ipahuhuli, ipapapatay, at sa ikatong araw muling mabubuhay. Sabi po ni Pedro, bago po kayo mamatay, dadaan muna sila sa ibabaw ng aming bangkay. Yun po ang sabi ni Pedro, bago mo mamatay, dadaan muna sila sa bangkay ko. Pero sabi po ni Jesus, ganun ba Pedro? Tandaan mo, hindi titilao ang manok hanggang di mo ako tinatatwa ng 3 beses. Tinanong si Pedro, di ba kaibigan ka niya? Hindi po. Di ba kasama ka niya? Hindi po. Di ba ikaw nagtagpas ng tenga ng pinsan ko? Hindi po. Umilaw ng manok. Kaya ko yung imani ni San Pedro may manok. Dahil po doon, hindi dahil siya patron ng mga sabungero. Dahil po doon, umilaw ang manok. Dahil sa sinabi ni Jesus, hindi titilaw ang manok at hindi mo tinatatwa ng 3 beses. Talagang si Pedro may angkin. Si Pablo naman po, siya po ay kaaway ng mga Kristiyano. Nung hindi pa na nakikilala si Jesus, pumupunta siya sa mga bahay-bahay, inuhuli lahat ng mga Kristiyano at ipinakukulong. Meron po siyang pinapatay dahil hindi siya naniniwala kay Kristo. Pero eto, nung tinanggap nila si Jesus, itong dalawang ito ay nagbago. Si Pedro, kanyang ama ng simbahan, siya po ng Salpupapa. Si Pablo, naging unang misyonero, pumunta sa iba't ibang lugar. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, ang dalawang ito nag-alay ng kanilang buhay. Si Pedro hinuli dahil siya ang unang Santo Papa, dahil pinangangalan niya si Kristo, siya po ay pinamang pabaligtad. Pabaligtad po. Bakit? Dahil sinabi niya, hindi ako karapat-dapat ng makaitulad ni Jesus. Kaya kung si Jesus na makay sa krus, ibaligtad niyo yung krus kasi hindi ako karapat-dapat. Sabi ni Pedro. Si Pablo naman, paano siya namatay? Pinubutan po siya ng ulo para kay Kristo. Ang maganda po kasi doon ay nagpakatatag sila at inihaling nila yung kanilang buhay para sa atin. Ano po ang gusto mong ipakita sa ating kagustahan na yun? Simple po. Tulad ni Pedro, tulad ni Pablo, tayo ay makatutulog upang lalong tumibay ang simbahan. At huwag mong sabihin, wala kang kayang gawin. Meron kang kayang gawin. Sa simpleng ginagawa ko natin, pwede nating maakay yung ating kapwa talagang sa Diyos. Tulad ni San Pedro, tulad ni San Pablo, ikaw ay pwedeng maging instrumento ng simbahan. Meron po tayong SBPC dito sa ating parokya. Marami na pong naglilingkod sa kanilang mga bata. Nakatutuwa, dami mga kapatang naglilingkod. Alam niyo po, ginawa ng mga bata, sinama po nila yung kanilang mga magulang ng simba. Kaya awa ng Diyos, marami na nagsisimba ng Sparyo doon sa chapel. Hindi lang na doble, na triple pa.
Yung mga bata ang naging tagakakay ng kanilang mga magulang para magsimba. Diba? Bata yun, pero naakay nila yung kanilang mga magulang. Ang ating mahal na ina, palagi rin po siyang nakasaklolo. Kaya ngayon ang patron natin mahal na ina ng lagi sa klolo. Palagi siyang sumasaklolo sa atin. Ang problema, paano niya maibibigay yung kanyang pagsaklolo? Gusto mo yung mahal na birin, bababa dito, ano ba? Gusto mo? Hindi. Sasakloluhan tayo ng panalangin ng ating mahal na Birhen Maria dahil ilalapit niya tayo sa ating Panginoon. At ang Panginoon magbibigay sa iyo ng biyaya. Ang biyaya na pinagkaloob sa iyo, itutulong mo ngayon sa iba. Kaya iyon ang dahilan kung bakit tayo ay sinasakloluhan ng ating mahal na Birhen Maria sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan natin. Sa pagtulong natin sa ating kapwa. Sa pagmamalasakit natin. Kaya totoo, palagi siyang nakasaklolo, pero instrumento ka niya para maatudaman natin ang pagsaklolo ng ating mahal na Birhen Maria at ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. O bilang mapuli po, meron po akong kaibigan pare, napakaganda ng kanyang krus. Kasi po minsan naglinis siya, hindi sinasadya, bumagsak yung krus. Nabasag po yung corpus. Sa tawag po dun sa Cristo corpus, nabasag yung corpus, tanggal ang dalawang kamay, tanggal ang dalawang paa. Ginawa po ni Father, bumuha ng maintiman, idinigit sa krus, wala ng kamay, wala ng paa, dahil nabasag. Naglagay po siya ng salita doon sa ilalim. Wala akong kamay, wala akong paa. Pwede ba kitang maging kamay? Pwede ba kitang maging paa? Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ikaw ang kamay, ikaw ang paa ng Diyos para maabot ang iyong kapwa. Para maramdaman natin ang pagsaklolo ng mahal ng Diyos. At makita natin din ang ginawa ni Pedro at ni Pablo. Amen.